Nang makita nila ang isa sa mga priest ng upper yard na may kengkoy na itsura, nagtaka sila dahil mukha raw katawa-tawa ang dating nito at hindi malakas. Nang tumalon ito papunta sa kanila at ito ay sinuntok ni Lupi. Pero nakaiwas ito at tinapat ang kamay niya sa face ni Strawboy. Saka naglabas ng impact na nagpatalsik sa ating bida. Knockout si Lupi sa malupit na atake ng paring bondat. Kaya sumunod na umatake si Sanji pero na-predict nito ang gagawing atake ng kusinero. Kaya walang hirap na iniwasan ng paring bondat ang sipa. Tapos tulad ng ginawa nito kay Lupi ay pinatalsik din niya si Sanji ng walang kahirap-hirap. Tapos sinunod niyang pinalipad si Usopp ng walang kalaban-laban. Bumangon na ulit ang ating mga bida at nagtataka kung anong klaseng atake ang naglampaso sa kanila. Nagpakilala ang paring bondat na si Satori, isa sa 4 na priests ng upper yard. Pinaandar nito ang bangka ng Straw Hat para wala nang masakyan ang mga ito. Naisip ni Usopp na sundan ang kanilang bangka at si Lupi ay piniling labanan mag-isa si Satori. Kaya sabi ni Sanji na babalik siya agad pag nakuha na nila ang bangka. Nagumpisa na ang second round ng laban ni Strawboy at ng paring bondat. Predict ni Satori ang bawat galawan ni Lupi at natawa ito nang makitang gagamitin ni Lupi ang parehas na atake sa kanya. Kaya mabilis itong nailagan tapos hinawakan niya ang kamay ni Strawboy. Pinaikot-ikot niya sa ere ang ating bida na parang latigo at hinapas ito. Kaya pinahaba ni Lupi ang kanyang braso at humawak sa isang puno. Pero parang bukas na libro lang na binabasa ni Satori ang galaw ni ng ating bida at kanya itong naiiwasan. Sa muling pag-atake ni Strawboy ay kanya itong tiyanempuhan at sinalubong ng ating bida ang pag-atake ni Satori. Walang magawa si Lupi sa second round ng kanilang laban at binato ito ng paring bondat sa puno. Nilapitan ni Satori ang ating bida at pinatikim ng unlimited attack habang tumatawa. Kaya bumaon ang ulo ni Lupi sa puno dahil sa lakas ng impact ng ataking natamo. Hindi makaalis si Lupi sa kanyang pagkakastak sa puno. Kaya binaling ng paring bondat ang kanyang atensyon sa dalawang humahabol sa kanilang bangka. Nakita ni Usopp ang kanilang bangka at sinabi kay Sanji ang lokasyon nito. Dali-dali naman itong tinungo ni Sanji at inakyat ang puno. Pero lumabas si Satori sa likod nila Usopp at sinipa ang isang bola papunta sa kusinero, kaya nag-warning si Longnose. Tumama ang bola sa isang bola at bumanda ito pabalik kay Usopp. Kaya natakot ito nang lumabas ang isang bulaklak sa surprise ball na kinadismaya ng paring bondat. Pero hindi nakakapit si Usopp kaya ito nahulog sa puno. Samantala nagawa na ni Lupi na makaalis sa pagkakaistak kaya dali-dali niyang pinuntahan si Satori para sa third round. Ginamit niya ang gambang gatling pero nakaiwas ang kalaban kaya sa mga bola ito tumama. Kaya nagsigalawan ang mga bola at nataranta ang tatlo. Dahil naglabasan ang mga trap sa kada pumuputok na bola. Nagulpi si Usopp ng 4 na singing birds habang si Lupi ay umapoy at nakagat ng pating ang wetpo. Nakaisip ng ideya si Usopp at nilabas niya ang kanyang ultimate invention. Kinawit niya ito sa puno at ginamit na baging kaya nag-alatarsan ito papunta sa lokasyon ng kanilang bangka. Successful na sana ang kanyang plano pero hindi nito na-release ang lubid. Kaya katulad niya si Lupi na nag-alatarsan sa ere. Kaya dinaan ni Sanji ang dalawa sa mabuting usapan kaya namaga ang kanilang mga face dahil sa sipa. Pinakinggan nila ang plano ni Sanji na i-take down muna ang paring bondat bago habulin ang kanilang bangka. Nang magsalita si Satori kaya hinanap nila ito. Tapos bumaba ang paring bondat sa likod ng kusinero at binigyan ng kanyang malupit na atake. Hindi nagawang makapag-react ni Sanji kaya bumulagta ito. Samantala mabilis na pinatalsik ni Satori si Usopp at sabay sipan ng bola kay Lupi. Pero hindi na ilaga ni Strawboy ang bola, kaya sumabog ito sa kanya. Tulad ng mga nakaraang rounds, walang magawa ang ating mga bida sa lakas ng paring bondat. Samantala nagkamalay na ang ating mga bida at nakita nila ang pinagmamalaking dragon ni Satori. Kaya nagumpisa ng umatake ang paring bondat at umakma naman na susuntukin ni Lupi ang paparating na dragon. Pero pinigilan ni Usopp ang simple-minded nating bida dahil sasabog ito sa kanila. Kaya nag-decide silang tumakbo para iwasan ang humahabol na dragon. Hindi sinasadyang napatalon sila sa isang bola, kaya sumabog ang dalawa. Gulpi ang inabot ng Straw Hat kay Satori habang ang kanilang bangka ay nalalapit na sa exit ng forest. Muling sumuntok si Strawboy pero tulad ng inaasahan na predict ito ni Satori. Pinahabol si Lupi sa kanyang dragon. Walang magawa ang ating bida kung hindi tumakbo sa sumasabog na dragon. Parang bukas na librong bingbasa ni Satori ang isip ni Strawboy. Tumalon si Lupi sa likod ng dragon at aksidenteng nahawakan ang string na kumokontrol sa dragon. Kaya pinutol ito ng ating bida na kinagalit ni Satori at hinila ang string. Kaya kasama ni Strawboy na nahila ang bomba na kinatakot ng paring bondat. Tapos nagkaroon ng malakas na pagsabog pero nakaligtas pa rin si Satori. Hindi niya namalayan si Lupi na nakasabit sa kanyang pakpak. Kaya gulat na gulat ito nang marinig niyang magsalita si Strawboy na nasa likuran niya. Dahil sa katabaan hindi niya maabot ang kanyang likuran. Inutos ni Sanji sa captain na wag bibitiwan si Satori dahil ipapatikim nito ang kanyang ordeal of love. Kaya nataranta ang paring bondat at saka ito niyakap ng mahigpit ni Lupi. Tumalon sa ere si Sanji at nagpaikot-ikot pababa at binigyan ng ultimate kick si Satori. Hindi na ilaga nito ni Satori kahit na nababasa pa niya ang nasa isip ng dalawa. Kaya knockout ito sa ordeal of love ni Sanji. Umabot ang tunog ng whistle sa lugar ni Gunpol, kaya dali-dali itong naghanda para puntahan ang humihingi ng tulong. Nilapitan ni Shura ang takot na si Chopper at kanya itong inatake ng ispe. Nakaiwas si Chopper sa tusok pero nagliyab ang tinamaan ng ispe. Nang makialam pa ang pakialamerong ibon at nagbuga ng apoy kay Choppy.
Pero nakaiwas ang reindeer subalit tumama ang apoy sa barko kaya nagliyab ito. Dali-dali nitong pinuntahan ang apoy at sinubukang apulahin. Naiinis na si Shura dahil patuloy sa pag-ilag ang ating bida at ayaw tangapin ang kanyang judgment. Kaya binigyan niya ito ng kombo na suntok sabay sipa at sinundan ng fire blast ang kawawang reindeer. Kada iilag si Choppy sa apoy ay ang barko ang napupuruhan. Kaya nataranta na ito sa mga nangyayari kaya hinugot niya ang nagliliyab na kahoy. Tinapon sa dagat para maligtas ang Going Merry. Sabi ni Chopper na ayaw niyang mamatay at ayaw din masira ang Going Merry na kinagulo ng isip ng paring Bigotilyo. Muling umatake si Shura at sinabing bakit hindi mo subukang lumaban para maprotektahan mo ang sarili mo. Subalit nataranta si Chopper na kahit ang bakal ay kaya nitong sunugin kaya wala na siyang no choice kung hindi lumaban. Sumugod si Shura at nakipagsabayan na si Chopper pero long range ang paring Bigotilyo. Kaya natusok sa balikat si Choppy at sabay sinakal ito para bigyan ng finishing blow. Bigla naman dumating ang Sky Knight at naramdaman ito ni Shura, kaya nagawa niyang salagin ang atake ni Gunfall. Tapos sumakay sila sa kanilang alaga at naghabulan sa ere. Tuwang-tuwa naman si Chopper at dumating na ang kanyang superhero. Kilala ni Sky Knight si Shura, kaya naisip niyang dapat seryosohin nila ni Pierre ang laban. Nagsabayan ng pag-atake ang dalawa at mukhang nakakalamang sa laban si Gunfall. Umatake ang paring Bigotilyo at nagpakita ng malupitang galawan ang Sky Knight. Tumalan ito sa likuran ni Shura at tinaas ang kanyang kamay at ginamit ang ataking katulad ng ginagawa ng paring Bondat. Hindi nakaiwas si Shura at tumalsik ito at agaran silang sinapo ng kanilang mga alaga. Kaya mangyak-miyak si Chopper sa tuwa dahil nakakalamang ang kanyang manok. Malaking pinsala ang inabot ni Shura pero kaya pa rin itong lumaban. Habang patuloy pa rin sa paglalaban si Gunfall at si Shura, habang pinapanood sila ni Chopper. Napakalupit ng nagaganap na laban ng dalawa at walang gustong magpatalo. Tapos sumakay sila sa kanilang ibon at sinugod ang isa't isa. Nanghihina na si Shura samantalang si Gunfall ay pagod na. Nang biglang huminto si Pierre sa kanyang paglipad at hindi makagalaw. Sinamantala ng paring Bigotilyo ang pagkakataon para atakihin ang Sky Knight. Kaya binigyan niya ito ng final blow na bumaon sa katawan ng matanda. Nahulog pala sa patibong ni Shura ang Sky Knight gamit ang String Ordeal ability. Bumagsak si Gunfall at nagdire-diretso sa dagat. Tumalon si Chopper sa dagat para iligtas ito habang si Shura ay inatake si Pierre. Kaya sama-sama silang lumubog sa dagat. Nag-decide nang umalis ang paring Bigotilyo at balak puntahan ang ibang Straw Hat. Samantala dumating na ang mga Shandorian sa upper yard. Mabilis na tinatahak ang kagubatan pero bigla na lang natigilan sila sa paggalaw. Tapos lumabas si Shura at pinagyabang ang kanyang trap na Ordeal of String. Nakakalat raw sa malawak na kagubatan ang mga string at hindi ito madaling makita. Nakatago naman si Wyfer para magsagawa ng sneaky attack kay Shura. Pero dahil sa mantra nalaman ng paring Bigotilyo na may isang nakaligtas sa kanyang traps, kaya sumakay ito sa ibon at inattack si Wyfer sa air. Pero binitawan ng Jerilla ang kanyang armas at kalasag at hinayaang matusok ito ng spear. Sinacrifice niya ang kanyang balikat at dinikit ang kanyang palad sa kalaban. Inakala ni Shura na ito ay isang impact dahil. Pero sabi ni Wyfer na ito ay 10 times na mas malakas. At saka nito pinakawalan ang reject dahil na mabilis na tumapos sa paring Bigotilyo. 1 down agad ang laban sa pagitan ng Priests at Shandorians. Sa kabilang banda natalo ng isang Jerilla ang kambing at nakita nito si Zoro na naglalakad. Kaya kinursunada nito ang swordsman at napabunot ng espada. At sinuntok ang maoy na Jerilla at pinatulog. Sumunod na nakita ni Zoro ang nagmamakaawang kambing. Pero tinuluyan pa rin itong binaril ni Braham. Hinarap si Zoro ng walang pusong Jerilla, kaya binaril siya ng ray gun na agad naman niyang naiwasan. Tumalon si Braham sa ere at pinaulanan ng bala si Zoro. Pero umiwas ang swordsman at nang muli nitong tignan ang kalaban ay nawawala na ito. Pero late na niyang napansin ang Jerilla na nasa likod. Nagpakita ng kicking skill ito na tumama sa ating bida. Medyo malakas ang kalaban kaya naisip ni Zoro na medyo magseryoso. Naunang sumugod si Braham at lumipad sa likod ng swordsman at pinagbabaril ito. Pero tumalon ang ating bida para makaiwas sa long range na kalaban. Muli siyang binaril ng lintik na backfighter, kaya naisip niyang sugudin ito. Pero dumistansya ang kalaban at nagpaula ng bala. Kaya inakyat ni Zoro ang puno at tumalon papunta sa Jerilla. Pero nagpalabas ang kalaban ng Solid Cloud at nag-slide papunta sa swordsman. Binaril nito si Zoro pero nagmala matrix ang swordsman, kaya nakaiwas sa bala. May nakigulong dambuhalang bulit kaya hiniwa ito ni Zoro. Tapos muling umatake ng patalikod ang Jerilla at binaril ulit ang swordsman. Kaya nagmadaling tumakbo ang swordsman at nagtago. Pero tinamaan ang hita ni Zoro at namumblema ito kung paano tatalunin ang long range na kalaban. Nilabas ng ating bida ang kanyang magic gargoyles at sinabing hindi na siya masisilaw. Pero hindi ito pinaniwalaan ng Guerrilla at sinabing hindi nito hahayaang makalapit ang swordsman sa kanya. Kaya naisip ni Zoro na gamitin ang kanyang dinedevelop na forbidden technique na maaari niyang subukan sa kalaban. Muling pinagbabaril ng Guerrilla ang swordsman. Kaya nagtatakbo ito at naramdaman ang kanyang sugat sa hita. Patuloy siyang binaril ni Braham at nagpatuloy na tumakbo. Hanggang sa naghanda ng umatake si Zoro at gagamitin ang forbidden long range technique. Pinagbantaan ito ni Zoro kaya nag-umpisa ng sumugod ang kalaban dahil hindi ito naniniwala sa flying blade attack ng ating bida. Kaya pinakawalan ni Zoro ang 36 caliber Phoenix na humiwa at nagpatumba sa Jerilla.
Tagumpay si Zoro sa pag-develop ng kanyang panibagong skill na Flying Blade. Sa kabilang banda pinaputukan ni Wifer si Luffy. Pero ginamit ng ating bida ang Gamgam Balloon at pinabalik ang Cannonball sa Jarilla. Sabi nito na kaya niyang gawin yon ng paulit-ulit kaya useless lang ang cannon ni Wifer. Nag-decide ang Shandorian na magpalit ng bala at pinaputukan si Strawboy. Naglabas ng gas ang kanyon at pagputok naglabas ito ng blue flame na kayang umasak sa tinamaan nito. Hindi kayang patalbugin ni Luffy ang bala kaya iniwasan niya ito. Pagbangon ng ating bida nakita niya ang nangyari sa puno at kasabay na hindi makita ang kalaban. Sumugod si Wifer at sumipa pero agad itong nailagan at nag-counter-attack si Strawboy pero nasalag ito ng Jarilla. Napaatras si Luffy at saka sumipa pero nadepensahan ito ng Shandorian. Tapos sumuntok ito pero hindi pa rin tumama. Tuloy ang mabilis na atake ni Luffy pero nakakailag si Wifer. Hanggang nakapunta ang kalaban sa likod ni Luffy at nagpaputok ng kanyon. Pero nakatakas ang ating bida sa attack ni Wifer at nagpatalsik sa ere. Sabay gamit ng kanyang Gambam Spear na mabilis na naiwasan ng guerrilla. Lumipad sa ere si Wifer at hinuk ang braso ni Strawboy at binalibag sa lupa sabay putok ng kanyon. Mabilis umiwas si Luffy at pinahaba ang kanyang braso. Tapos ginamit niya ang kanyang Gambam Bazooka at nakipagsabayan kay Wifer. Kaya parehas na tumalsik ang dalawa sa kanilang natamong atake at parehas na bumagsak sa lupa. Tabla ang laban ng dalawa at saka sila parehas na bumangon. Mainit na ang ulo ni Wifer at pinapalabas ang ating bida. Sa isang tabi nag-aabang ang dambuhalang ahas at inatake ang ating bida at kinain. Nakita ni Wifer ang ahas na papaalis at walang Luffy na lumabas. Kaya nag-decide na lang ito na huwag nang sayangin ang oras kay Strawboy. Samantala habang si Chopper ay patuloy sa paglalakad at hinahanap ang mga kasama. Nang tinuro ng alalay ni Gadatsu si Chopper na isa sa mga Blue Sea Dwellers. Habang sa patuloy sa paghahanap si Chopper nang may maramdaman ito. Kaya napalingon ito sa likod at nakita si Gadatsu. Dahil weirdo si Gadatsu madalas siyang tumitirik ang mata. Kaya hindi niya makita ang reindeer kahit nasa harapan na niya. Samantala patuloy sa pag-explore si Robin sa City of Shandora. Nang dumating si Yama at inistorbo ang Hot Chicks. Habang sinigaw ng alalay ni Gadatsu, naimulat ang mga mata nito para makita si Chopper. Na-realize nito ang kanyang kasungaan na pati si Choppy ay nadismaya. Nagpakilala ang paring weirdo na si Gadatsu at sinabi na ang parte ng forest na kinatatayuan nila ay nasa ilalim ng Ordeal of the Swamp at ang survival rate ay 50%. Bigla itong lumubog pero ginamit nito ang kanyang magic shoes at lumipad na parang rocket sa ere. Kaya nabalot ng usok ang paligid na parang may rocket launching na naganap. Naglabas ng ulap sa mga kamay ng paring weirdo at binato kay Chopper. Pero ito ay tumama sa kanyang alalay at nalunod sa loob ng ulap. Muling nagbato si Gadatsu ng ulap pero tumakbo si Choppy para makaiwas at tinulungan ang Divine Warrior. Kaya pinalo-palo niya sa tiyan ang kambing para mailuwa ang nainom na tubig at nagkamalay. Nagalit ang Divine Warrior kay Gadatsu at nilabanan ito kaya nagkaroon ng kaalyado si Choppy. Ginamit ng paring weirdo ang kanyang jet punch na sa isang iglap ay mabilis na pinatalsik ang kambing. Gulat na gulat si Chopper nang masaksihan ang kakayahan ng priest na si Gadatsu. Tumakbo ito pero hindi siya pinatakas ng paring weirdo. Dahil muling atake si Gadatsu, kaya ginamit ni Choppy ang Rumble Pills at tumalo ng mataas. Agad siyang inabutan ng kalaban dahil malajet ito sa bilis. Kaya nagpapalit-palit si Chopper ng transformation para makaiwas sa mga atake ng paring weirdo. Habang nahuhulog siya sa ere ay ginamit niya ang kanyang weak point at hinanap ang kahinaan ni Gadatsu. Hindi ito agad nakadepensa kaya nakatikim ito ng malakas na suntok sa kalaban. Walang silbi ang guard point ng ating bida sa bilis ng suntok. Nagkamalay na si Chopper at nakitang papalapit si Gadatsu. Pinilit nitong bumangon at nag-transform sa walk point. Tapos lumakad si Chopper at kahit nanghihina pinilit niyang makalapit kay Gadatsu. Tapos hinawakan niya ito sa paa at ayaw pakawalan. Pero sinipa siya nito at napabitaw. Kaya inatake si Chopper ng ulap at agaran siyang tumalon pataas. Hinabol siya ng paring weirdo pero nagpaikot-ikot ito dahil walang balanse sa pagkawala ng isang sapatos. Nagawa nitong makalapit kay Chopper at sinuntok ito. Pero daplis lang ang tama kaya nag-transform si Chopper sa arm point at pinatikim ang kanyang muscle sa paring weirdo. Kaya tuwang-tuwa si Chopper habang nahuhulog patiwarik ang kanyang kalaban. Pero natakot ito nang makitang gumalaw ang paring weirdo. Pinipilit ni Gadatsu na makaalis sa kanyang swamp. Tapos ginamit nito ang kanyang jet dahyal at ito ay mas lalong lumubog at hindi na nakaahon. Samantala hinarap ni Nami at Gunfall ang kambal na kambing na kapatid ni Satori. Naghanda na si Gunfall sa pakikipaglaban at nilabas na rin ni Nami ang kanyang pangmalupitang armas. Dahil siya raw muna ang poprotekta sa kanyang mga kaibigan. Samantala sa Going Merry patuloy ang pakikipaglaban ni Nami sa kambal na kambing. Pinagtripan ng mga kalaban sila Usopp at si Sanji na palitang sinisipa. Kaya umatake si Nami pero nasalag ito at sabay na inututan sa face ng kambing gamit ang dahyal. Na-realize ni Gunfall na 4 na klaseng dahyal ang ginagamit ng mga kambing na pinagmayabang pa ng dalawa. Muling umatake si Nami pero naiwasan lang ito. Sumugod si Gunfall pero umakmang atake ang kambing kaya dumipensa muna ito. Yun pala ay utot lang ang lumabas kaya pinagtawanan siya ng kambal na kambing. Nagpalabas ng apoy ang isang kalaban na nag-trigger sa gas para sumabog. Tuwang-tuwa ang magkapatid sa pag-aakalang natalo na ang matanda. Pero nagtago lang pala ito, dali-daling lumabas at inatake ang isang kambing. In-underestimate nila ang Sky Knight kaya nasawi ang isa sa kambal.
Bumalik ang armas ni Nami at tumama sa natitirang kalaban at tumilapon ito. Inutos ni Gunfall na kunin ang kanyang gauntlet at kinuha ito ni Pierre at inabot sa dalaga. Tapos pinasuot ito ng Sky Knight para gamitin ang impact dahyal para tapusin ang kalaban. Muling sumugod ang kambing na galit at gustong manakit pero nagpalabasin namin ng Cold Ball at pinrovoke ang kalaban para gamitin ang Flame dahyal. Dahil sa Hot Air at Cold Air ay nakapagpalabasin namin ng hamog, kaya walang makita ang kalaban. Tapos tinalunan ito ni Nami at tinutok ang gauntlet sa mukha ng kambing at sa kanya ginamit ang impact dahyal na nagpak-knockout sa kalaban na may kasamang sweet dreams. Nagsisigaw si Nami sa sakit pero natuwa na rin ito dahil naprotektahan niya ang kanyang kaibigan. Naghanda nang umalis si Gunfall para umalis pero pinipigilan ito ni Nami. Sabi ni Gunfall na kailangan niyang hanapin ang kanyang mga Divine Squad na hinuli ni God Eneru, kaya iniwan niya ang gauntlet kay Nami at saka sila umalis ni Pierre. Kaya wala nang nagawa si Nami kundi bitbitin sila Usopp at Sanji para gamutin. Samantala inaantok na si God Eneru sa mga boring na pag-atake ni Kamakiri. Kaya sinaksak ito sa ulo ng Shandorian pero walang epekto ito sa hambog na Diyos. Pinatikin ni Eneru ng onting kuryente si Kamakiri na nagpahina sa Shandorian. Kaya naamin ng gerilla na wala siyang binatbat kay Thunderboy habang nanginig ito sa kuryente. Sabi ni Eneru na kahit anong gawin mo ay hindi mo ako matatalo dahil isa akong taong kidlat. Pero hindi matanggap ni Kamakiri kaya umatras ito at nilabas niya ang kanyang secret weapon. At sa kanya hinati ang katawan ni Eneru pero wala pa rin itong silbi sa hambog na Diyos. Kaya tumakbo at tumakas si Kamakiri para warningan ang kanyang mga kasama tungkol sa kapangyarihan ni God Eneru. Pero walang planong patakasin ito ng hambog na Diyos, kaya mabilis niyang hinarang ang gerilla. Kaya sinubukang tumakbo ni Kamakiri pero ginamitan ito ng 1 million Thunderbolt ni Thunderboy na tumusta sa matapang na mandirigma ng Shandorians. Samantalang si Robin ay mukhang mismatch sa lakas at bilis ni Yama. Binalak siyang pitpitin ng kalaban pero nakaiwas ito. Kaya muling umatake ang butanding pero dahil na corner si Robin, kaya ginamit niya ang kanyang Flum ability para protektahan ang sarili. Tanong ni Yama kung hanggang kailan po protektahan ng archaeologist ang lumang syudad. Kaya sabi ni Robin na kung bakit gustong sirain ng kalaban ang sacred ground na iningatan ng mga old ancestors. Sagot ni Yama na wala akong pakialam sa nakalipas na kaya sagot ni Robin na ang mga mangmang lang ang nagsasabi ng ganyan. Kaya nainsulto si Yama at sinuntok ang ating archaeologist pero nakailag si Robin. Tumakbo ito para mailayo ang nagwawalang butanding sa ruins upang maiwasan na masira ang mga ito. Tuloy sa paghabol at pagwawala si Yama hanggang sa makarating si Robin sa dulo ng bangin. Nag-decide ang Hatchix na harapin ang butanding para turuan ng gintong aral. Nagpakita ng acrobat skill si Yama at tumalon. Pero nagpalabas ng maraming kamay si Robin at hinawakan ang paa ng butanding at saka hinampas sa malaking puno. Mahilo-hilong bumangon ang butanding at nag-umpisang umatake. Pero ginamit ni Robin ang kanyang ability at tinakpan ang mata ng butanding at binaliktad ang armas nito. Kaya nataranta ang kalaban nang makita ang nangyari at bumanga ito sa puno at natikman ang sariling atake. Nilapitan ni Robin ang lapastangan at inangat ang ulo nito, saka pinangaralan na it's true that history may repeat itself, but people cannot go back in time. Kaya humingi ng tawad si Yama pero hindi pumayag si Robin, kaya sinubukang maglaban ng butanding pero binali ng ating bida ang mga daliri nito. At saka nagpalabas ng maraming kamay ang Hatchix at pinagulong-gulong ang butanding at tinapon sa bangin. Dahil gigil si Robin sa kalaban kaya kanya itong nilak para sure kill ang butanding. Habang si Wyfer ay tinatahak ang Giant Jack para puntahan si Eneru sa God's Shrine. Nakita siya ng paring kalbo at agad na inatake ng espada. Pero nakita ni Wyfer ang atake at dali-daling umiwas rito. Sabi ni Om na sino nagbigay sa iyo ng permiso na umakyat sa God's Shrine. Mukhang magiging Royal Rumble ang labanan dahil dumating din si Gunfall. Sinabi nito na wala na si Eneru sa God's Shrine at lahat ng nandun ay wasak na. Nang biglang nahulog si Zoro mula sa itaas at napasama sa magaganap na laro. Samantala ang dambuhalang ahas ay papunta sa Giant Jack, habang si Luffy ay nagwawala sa sikmura nito. Mag-umpisa na ang Royal Rumble at ang mga kalahok ay may kanya-kanyang layunin. Sumakay na ang paring panot sa kanyang dambuhalang tuta. At sumakay na rin si Gunfall sa kanyang ibon. Samantalang si Zoro ay ang Giant Snake ang kanyang target. Nauna nang umatak si Wyfer at pinaputukan si Zoro. At nag-umpisa na rin si Om at ang Sky Knight. Nakaiwas ang Swordsman habang ang ahas ay naging agresibo na rin. Sinugod ni Zoro si Wyfer at sinalag ito ng gerilla, sabay punta sa likod ng Swordsman at pinaputukan ito na mabilis na naiwasan ng ating bida. Mainit ang umpisa ng Royal Rumble. Muling sumugod si Zoro sa gerilla at saka ito nag-sidestep at tumalon at hinataw ang gerilla. Nasalag ito ni Wyfer at atake sana nang nakialam ang ahas at nakisali kaya napilitan ang dalawa na umilag rito. Samantala si Om ay pumunta sa likod ni Zoro at nagpakawala ang aso ng uppercut na mabilis na naiwasan ng Swordsman. Nabigla si Zoro sa galawan ng aso dahil hindi ito nangangagat kundi nanununtok. Mabilis na umatake si Gunfall at nasalag ito ng paring kalbo. Gigil ang ahas sa ating bida pero nag-aalangan ang Swordsman na tuluyan ang maoy na ahas. Tapos patingin ito sa kabilang banda at nakita si Choppy na nakahandusay kaya dali-daling tumakbo ito para tulungan ang reindeer. Nahulog si Zoro sa patibong ni Om at natusok sa barbed wire at natumba.
Nag-aalala itong binuhat si Choppy, at sinabing bakit mo nilabanan si Panot. Nagsalita si Om at pinagmalaki ang kanyang ordeal of iron. Tapos inamin na siya ang nanggulpi kay Choppy. Binaba ng ating bida si Chopper at nagseryoso na. Sinabi ni Zoro na wala sa isip ko ang salitang revenge, pero nagbago na ang isip ko. Samantala, nasa ere si Gunfall nang makita ang paparating na pag-atake mula kay Wafer. Naiwasan niya ito, pero walang planong labanan ng matanda ang Jirilla at sinabing hindi sila magkaaway. Ayaw maniwala ni Wafer dahil umpisa pa lang ang mga Escapians na ang kalaban ng mga Shandorians. Nag-uusap ang dalawa nang makialam na naman ang maoy na ahas. Dinamay ng ahas ang Jirilla, kaya napikon ito at pinaputukan ang maoy na ahas. Pero matigas ang bunggo nito, kaya walang epekto ito sa kanya, at hinabon ng kagat si Wafer na mabilis na umiwas. Samantala, sinuntok ng boksingerong tuta si Zoro. Naiwasan ito ng ating bida at ng counter-attack, pero mabilis ang tuta at muling sumuntok na naiwasan. Pero nakialam si Om at inatake ng werdong espada ang Swordman. Hindi na iwasan ng ating bida ang combo attack ng priest at nagtamo ng malalim na sugat. Kaya nagtaka ito kung anong klaseng espada ang gamit ng kalaban. Pinaliwanag ng paring Panot na ang kanyang espada ay isang Iron Cloud at may kakayahang sundan ang target, sabay atake na mabilis na sinalag ni Zoro. Ininsulto ito ng swordsman na mukhang circus performers. Napikon si Om at naisip na harapin ang ating bida ng mag-isa. Tapos nagdatingan ang mga Divine Warriors at mga Shandorians at balak makilahok sa Royal Rumble. Umakyat sila Nami at Aiza sa Giant Jack at narinig ni Zoro ang tili ni Nami. Kaya nag-alala ang tatlo dahil hinahabol ang mga ito ng mga kambing. Agad silang umaksyon para patumbahin ang mga kalaban. Tapos nagalit sila kila Nami at tinanong kung bakit sila naroon. Mainit ang ulo ni Wafer sa mga Blue Sea Dweller at pinaputukan si Nami, pero dumating si Gunfall at sinagip ang dalawa. Tapos tinanong ni Gunfall kung ba't sila pumunta ron, at sagot ni Nami na hinabol sila ng Giant Snake, tapos kasabay na kinain sila ng ahas. Hindi inasahan nila Zoro at Wafer ang nangyari, kaya nawala sila sa focus. Kaya, sinamantala ito ng paring Panot at inatake ang dalawa. Puruhan ang dalawang mandirigma at sabay na bumagsak. Nagyabang si Om sa ginawang pandaraya, habang sila Nami ay nahuhulog sa lalamunan ng ahas. Nagalit ang Jirilla at pinana ang paring Panot, pero na-distract ito dahil sinugod siya ng kambing at nagmintis. Samantala, mabilis na umaksyon ang tuta at sinuntok ang Shandorian. Tapos nagpalabas ang paring Panot ng kanyang ordeal of iron at gumawa ng bakod para walang makatakas. Bumangon na si Zoro at nilait ang bakod. Nagyabang ang kambing kaya bumangon si Wafer at sinipa ito. Natikman ang kanyang pinagyayabang na white barb. Samantala, nadagdagan ang mga manlalaro sa Royal Rumble. Kaya nagkaroon ng sanggahan at ang ating bida at ang ahas lang ang walang kaalyado. Dumating si Lucky at nakita ang nagaganap sa upper ruins. Tapos dali-dali nitong tinawag si Wafer at sinabi ang warning ni Gamakiri. Sinabi nitong Thunderboy si Eneru at hindi matatalo, pero ayaw siyang pakinggan ni Wafer. Nang biglang lumabas si Eneru sa likuran ni Lucky, kaya nag-alala si Wafer at pinapatakbo ito. Pero hindi nakinig si Lucky at pinutukan ng baril si Eneru. Tapos kanilang nasaksihan na walang silbi ito kay Thunderboy. Nagsamantala ang kambing at ginamitan ng impact diet si Wafer, pero matatag ang Jirilla na nakatitig at nag-aalala kay Lucky. Kitang-kita ni Wafer na no mercy talaga si Eneru na kinuryente ang babae. Kaya galit na galit ito sa panlalapastangan sa kanyang chicks, kaya pinagbuntunan niya ang kambing na backfighter. Sabi ni Thunderboy na walang makakaligtas sa kanyang judgment kahit na babae pa, at saka ito nawala. Sinuportaan ni Om ang judgment ni God Eneru at sinabing nakalaya na ang babae. Hindi pinansin ng dalawa ang paring Panot at inunang tugisin ang ahas. High blood si Wafer kaya kahit si Zoro ay kanyang inatake na agad na nailagan. Nakialam ang maoy na aso at inatake ang dalawa. Mabilis na nakaiwas ang dalawa, pero walang planong tigilan sila ng mga kabilang panig at sila ay inatake. Nagawang dumipensa nagdalawa at nagawang patumbahin ni Wafer ang kambing. Naagaw ni Wafer ang atensyon ng ahas kaya inatake siya. Pinaputukan naman ito ng Jirilla sa bumbunan pero walang talab sa ahas. Nagpaplano si Zoro ng pag-atake sa ahas nang mapansin ang paparating na atake ni Om at inilagan. Kaya, hinarap niya ang paring Panot na pumipigil sa kanyang plano. Tuloy ang laban ng ahas at ni Wafer. Hindi natitinag ang ahas sa kahit anong atake ng Jirilla, at patuloy lang sa pagbawi ng atake. Kaya, naisip ng Jirilla na patuloy na paputukan ang ahas, habang si Zoro ay nagtatago para umisip ng plano. Samantala, muling umatake si Om at mabilis na umiwas ang swordsman at tumakbo para magtago. Hinanap ng ating bida ang lokasyon ng kalaban, nang napansin nito ang atake at muling umilag. Masyadong malayo ang nararating ng weirdong espada ng paring Panot, habang si Zoro ay hindi alam kung nasaan ang kalaban. Muling nailagan ng swordsman ang atake, at nagtaka ito kung paanong nalalaman kung saan siya nagtatago. Naiinis na ang ating bida nang inatake pa siya ng kambing, kaya sinuntok niya ito at pinatulog. Gamit ang mantra ni Om nagagawa niyang malaman ang lokasyon ng mga kalaban. Kaya inatake nito ang paparating na Jirilla. Dumating si Zoro at dali-daling sinugod ang paring Panot at ginamit ang kanyang Hawkwave. Nilabas ni Om ang kanyang espada at gumawa ng pader para depensahan ang sarili. Tapos ginawa nitong latigo ang kanyang espada at paulit-ulit na inatake ang swordsman na sunod-sunod naman na naiwasan.
Kaya na-realize ni Zoro na napepredict ang kanyang galawan. Sabi ni Om na hindi ka mananalo kung didistansya ka sa akin. Ginamit ng ating bida ang kanyang 36 caliber Phoenix, pero nagawa itong i-block ng paring panot, at dali-daling umilag si Zoro sa paparating na espada. Paulit-ulit na umatake si Om, kaya napaatras ang swordsman at nagtago muna. Pero kahit tumakbo at magtago si Zoro ay makikita pa rin ito ng priest dahil sa kanyang mantara. Kaya, sinuot ni Zoro ang kanyang bandana, tanda ng kanyang pagsiseryoso. Naglalakad si Aom at sa likod ng pader ay nakatayo ang swordsman. Sabi ng paring panot na magsimula ka ng magdasal. Sagot ni Zoro na wala akong sinasamba, kaya naghanda na ang dalawa para sa final blow. Umatake na si Om at winasak ang pader. Nakipagsabayan ang ating bidang swordsman at pinakawalan ang kanyang 108 caliber Phoenix. Tumagos ito sa Iron Cloud Sword dahil 3 times ang lakas nito at nahiwa ang paring panot. At nabigyan ni Zoro ng final judgment ang priest. Magpapahinga na sana si Zoro nang biglang dumating ang maoy na tuta at nanuntok. Pero nakailag si Zoro at nagulat sa pinakitang behavior ng tuta. Pinag-utos ni Zoro na sa tuta na patulugin nito ang sarili na agarang ginawa ng tuta. Samantala, tuloy ang pakikipaglaban ni Wyfer sa Giant Snake. Ilang beses na itong pinaputukan ng Shandorian, pero wala talagang talab ang atake nito sa ahas at paulit-ulit lang din na umaatake. Kaya nakialam na si Zoro at inatake ang ahas ng ilang beses. Pero makapal ang kalyo ng ahas, kaya wala din epekto ang mga espada rito. Balak nang tapusin ni God Eneru ang survival game para isagawa ang kanyang plano. Nagpalabas ito ng malakas na thunderbolt na umasak sa upper ruins na kung saan naroroon sila Zoro. Nababahala si Robin sa pinakitang lakas ni Thunderboy habang ang upper ruins ay bumabagsak mula sa taas. Nakita ni Zoro si Chopper na nahuhulog kaya dali-dali nitong nilangoy ang hangin at kinuha ang walang malay na rinder. Tuloy na nahuhulog ang mga mandirigma at sinamantala naman nila Gunfall ang nakabukang bibig ng ahas para lumabas. Humawak sila Luffy sa waver ni Nami at pag-andar nito napabitaw si Luffy dahil sa sobrang bilis ng waver. Nang biglang nahulog si Gunfall kay Pierre at nakita nila ni Nami na nahulog ang lahat na nagmula sa upper ruins. Kaya pinag-utos ni Gunfall kay Pierre na iligtas sila Luffy at Aiza at tuluyan silang nahulog sa lower ruins. Kahit na nakita ni Robin ang lahat, naguguluhan pa rin ito sa mga nangyari. Tapos nakita nito si Zoro na galit sa pagkakahulog. Nagtataka ang swordsman kung anong lugar yon, kaya pinaliwanag ng Hatchix na yon ang City of Gold. Samantala nakabaon ang ulo ng ahas sa ulap at hirap na hirap ito na umahon. Samantala, maayos naman ang naging pagbagsak nila Nami at Gunfall dahil sa ulap. Nagulat si Wyfer nang muling masilayan ang kanyang homeland na City of Shandora. Nakita ni Nami ang ahas na may hinahanap sa paligid at tinitignan ang bawat sulok ng lugar. Tapos umiyak ang ahas sa hindi maipaliwanag na dahilan na kahit si God Eneru ay nagtataka. Nairita ang hambog na God, kaya nagpalabas ito ng Thunderbolt at tinusta ang ahas gamit ang kanyang Elthor. Nag-alala si Wyfer at Zoro dahil sa pag-aakalang nasa tiyan pa ang iba ng ahas. Nang biglang nagpakita si Nami na kinagulat ni Zoro. Sabi ni Nami na okay lang siya pero si Luffy ay naroroon pa. Nakinadismaya ni Zoro na pati ang mangmang niyang captain ay nakain. Tuluyang nawalan ng malay ang ahas at na-realize ni Wyfer kung gaano kalakas si Thunderboy. Naramdaman ng Jirilla na nasa likuran ang hambog na God, kaya agad nitong pinaputukan ng kanyon at hindi tumama. Kaya muli niya pinaputukan si Thunderboy pero mintis pa rin. Nagpalabas ng ball cloud si Eneru at sinabing dapat maging masaya ka nga dahil binalik kita rito sa iyong homeland. Muling atake si Wyfer pero sinaway siya ni Eneru dahil hintayin raw muna nila ang ibang manlalaro na kinagalit ng Shandorian dahil laro lang pala ang lahat sa hambog na Diyos. Nang dumating ang natitirang mandirigma at hinarap si Eneru, samantalang si Nami ay nagtago. Tuwang-tuwa si Thunderboy nang hinarap siya ng mga manlalaro. Tapos sabi nito na 5 silang maglalaban para malaman ang panalo. Gumaan ang loob ni Nami sa pag-aakalang hindi alam ni God Eneru na naroon siya. Hanggang sa narinig niya na alam ni Thunderboy na 6 sila na naroroon kaya naiyak ito sa takot. Tumanggi ang lahat sa sinasabing laro ni Thunderboy. Ang lahat ay tinutukan ng arma si Eneru at sinabing tatapusin nila ito. Pinagtawanan sila ng hambog na God at minaliit ang kanilang kakayahan. Tapos sabi nito na hindi niyo alam ang kakaharapin ninyo at kung ano ang kaya kong gawin. Nainis si Gunfall at tinanong si Thunderboy na kung ano ba ang plano nito. Sagot ni Eneru na aalis na siya sa Skypiea at pupunta sa Endless Birth, kung saan nararapat tumira ang isang god na tulad niya. Habang nagpapaliwanag si Eneru ay nagpapakawala ito ng napakalakas na chakra. At sinabi na ang buong Skypiea ay ihuhulog niya sa Blue Sea, kaya nabahala sila. Naunang sumugod si Gunfall at hinayaan lang siya ni Thunderboy na saksakin ang kanyang katawan. Pero tumagos lang ang spear at naghandang mag-counter-attack si Eneru. Tapos pinakawalan nito ang 20 million volt na kumoryente sa Sky Knight at tostado itong bumagsak sa simento. Kanilang natunghayan ang kapangyarihan ng isang Logia user na may kapangyarihan ng kidlat. Hindi sila siniseryoso ng hambog na God at sinubukan pa silang imbitahan na sumapi sa kanya para pumunta sa Endless Birth. Kaya, tinanong ni Robin na kung anong gagawin nito pag tumanggi sila. Nagtaka si Eneru kung bakit sila tatanggi dahil masasama lang ang mga to na mahuhulog sa Blue Sea.
Sagot ni Robin na pag winasak mo ang buong Skypiea, mawawasak mo din ang isang precious na bagay na di mo pa nakikita. Sabi ni Thunderboy na kung ang Giant Belfry ang tinutukoy ni Robin ay alam na niya kung nasaan ito, sapagkat nabasa niya ang nasa isip ng archaeologist. Dahil hindi nito nagustuhan ang pagsisinungaling ng hot chicks, ay kanya itong head shot ng kuryente na agarang nagpatumba kay Robin. Kaya, agarang nag-react si Zoro at sinapo si Robin bago pa bumagsak ang katawan nito sa sahig. Sa galit nito tinignan niya ng masama si Eneru at saka ito mabilis na sumugod. Naghanda ang hambog na god at piprotektahan ang sarili gamit ang baston. Nagpakawala ulit ng atake si Zoro, pero mabilis lang itong nailagan. Habang nasa ere si Eneru ay sinamantala ito ni Wifer at pinaputukan ang kalaban. Pero nagpalabas ng Thunderbolt ang hambog na Diyos at hindi tinablan ng atake ng Shandorian dahil kanya itong nineutralize. Tapos muling sumugod si Zoro at hinarap na ito ni Eneru. Nagawang hiwain ng swordsman ang kalaban pero wala pa rin itong epekto sa hambog na Diyos dahil hindi nahihiwa ang kuryente. Hinawakan ni Thunderboy ang mga espada ni Zoro at nagpakawala ng malupit na atake na kumuryente sa ating bida. Kaya bagsak si Zoro at tinapakan pa ito ni Eneru sa face kaya hindi makapaniwala si Zoro sa lakas ng kalaban. Binitiwan ni Wifer ang kanyang armas at nag-acrobat at niyakap ng paa si Eneru. Tapos sa kanito tinutok ang kanyang palad sa hambog na Diyos at sa kanito sinabi na kung alam ba ni Thunderboy ang Sea Prism Stone. Kumawala si Zoro sa pagkakatapak habang nagyayabang pa ang kalaban dahil iniisip na impact dahil lang ang atake. Pero nang mabasa nito ang nasa isip ni Wifer ay kinabahan ito, tapos pinakawala ni Wifer ang reject dahil na nagpak-knockout sa hambog na Diyos. Akala nila ay tuluyan ng natalo si Eneru at nilapitan ni Nami si Robin. Tapos biglang may lumabas na kidlat sa katawan ng hambog na god at pinapatibok nitong muli ang kanyang puso. Bumangon ito at tumayo na kinagulat ni Wifer. Kaya, napaluhod na lang sa pagkakadismaya ang Shandorian dahil binuhos na niya lahat ng kanyang makakaya. Sabi ni Thunderboy kay Wifer na winarningan na kita na hindi mo ako mapapatay. Napaluan ng dugo ang Jirilla sa kanyang damage na natamo sa paggamit ng reject dial. Pero, walang plano ang Jirilla na sumuko kaya muli itong tumayo para makipaglaban. Kaya, tinataw ito ng baston ni Eneru at dahil sa nanghihina agaran itong natumba. Sarkastikong pinuri ng hambog na god ang ginawa ng Shandorian na pagpapatumba sa kanya. Inumpisahan na niyang ipataw ang kaparusahan ni Wifer at naglabas ng Thunderbird. Tapos pinatikim niya ng 30 million bolt ang Jirilla na nagpahirap dito. Dali-dali naman tumakbo si Zoro at kinuha ang Sea Prism Stone para gamitin sa pag-atake kay Thunderboy. Sinabayan ng hambog na god ang pag-atake ng Swordsman ng kanyang Beast Bolt na kumuryente sa buong katawan ng ating bida. Kaya bagsak at tostado ang inabot ng 4 na mandirigma kay Eneru. Hindi na alam ni Nami ang kanyang gagawin at nilapitan siya ng kalaban. Pero, muling bumangon ang Shandorian para lumaban. Sabi ng hambog na god na mamatay ka na rin lang, bakit kailangan mo pang pahirapan ang sarili mo? Sagot ni Wifer na para ito sa kanyang mga ancestors. Kinonsider ito ni Eneru at bibigyan na ng final blow ang Jirilla. Tapos, ginamit niya ang kanyang attacking Elthor. Kaya sinapo ni Wifer ang napakalakas na boltahe ng kuryente, na nagpalipad sa lahat at bumutas ng lupa ng lower ruins. Sinami na lang ang natitira at takot na takot nitong hinarap si Thunderboy. Labag man sa kanyang loob, sinabi niyang sasama na lang siya rito. Pumayag si Eneru at kinuha ni Nami ang kanyang waiver. Sabi ng hambog na god na hindi na kailangan ng dalaga na magpakapormal, basta wag na lang tutularan ang mga iba na hindi kinikilala ang tunay na kapangyarihan ng isang god. Kaya sumang-ayon na lang si Nami rito para sa kanyang kaligtasan. Narating nila ang isang kuweba at pumasok sila rito. At nakita niya ang Arc Maxim na pinagmalaki ni Thunderboy. Samantala si Luffy ay nasa mata ng ahas at nagpapakakingkoy kasama si Aiza, at saka lumabas ang tatlo sa bibig ng ahas. Tuwang-tuwang inakyat ni Luffy ang ruins na sinundan ni Aiza. Sa kanito masayang sinigaw na we are free. Nagtaka sila kung nasaan sila at pinagmasdan ang paligid. Nang makita ni Luffy ang mga kasama, kaya dali-daling pinuntahan ng mga ito. Kabadong tinitignan nito ang kalagayan ni Zoro, at ganun din si Pierre at si Aiza. Nagtataka si Luffy kung sino ang may kagagawan nito, at sinabi ni Aiza na si Eneru ang may kagagawan. Hinila ni Luffy si Aiza at tinanong ang tungkol kay Thunderboy. Nagising si Robin at dali-daling pinuntahan ito ni Luffy. Sinabi ni Robin na sumama si Nami sa hambog na god, at sinabing kung wala silang gagawin mawawasak ang buong Skypiea. Sabi ni Luffy na may oras pa sila dahil kailangan pa ni Eneru na kunin ang Belfry. Sabi ni Aiza na alam niya kung nasaan si Eneru, kaya sagot ni Luffy na samahan siya ng batang Shandorian papunta sa hambog na Diyos. Samantala nag-decide si Luffy na puntahan si Eneru, para bigyan ng gintong aral ito sa pananakit sa kanyang mga kaibigan. Nagtataka si Thunderboy kung saan nagtago sila Strawboy dahil hindi niya agad narinig ang mga boses ng mga ito. Sumigaw ang ating bida at tinawag ang pangalan ng hambog na Diyos, kaya tuwang-tuwang tinawag ni Nami si Luffy. Nagmamadaling sumugod ang ating bida at pinahaba ang kamay paakyat ng barko. Kaya nalaman ni Eneru na para Misha type Devil Fruit user ang kanyang challenger. Naghanda ang hambog na Diyos para magpakawala ng kidlat. Sabay na sumugod si Luffy at hinarap ang Kamehameha Wave ni Thunderboy. Nakita ni Nami na one shot lang ang captain. Tapos nakita nilang walang nangyari dito. Kaya naisip ni Eneru na naiwasan ito ng ating bida, nagpakawala ng 60 million bolts dragon kay Strawboy.
Pero wala pa rin itong epekto kaya nilapitan ito ni Thunderboy para masiguradong walang mintis. Kanyang pinakawalan ang 100 million volts. At na-realize ni Nami na ang electricity ay natural enemy ang rubber kaya walang epekto ito sa ating bida. Binugaw ni Luffy ang hambog na Diyos kaya napabackflip ito paatras. Gulat na gulat ang lahat na pati si Thunderboy ay laglag pa nga dahil hindi makapaniwala. Sumugod si Strawboy pero sabi ni Eneru na hindi siya matatablan kaya napaluha ang kanyang mata nang tinamaan siya ng sipa ng ating bida. Bagsak si Eneru sa kanyang natural enemy kaya napaatras ito at tinanong si Luffy kung ano ito. Sagot ng ating bida na isa siyang rubberman pero hindi alam ni Thunderboy kung ano ang rubber. Sumugod si Luffy pero ginamit ni Eneru ang kanyang mantra kaya nailagan nito ang mga suntok pati ang Gamgam Spear dahil sa kanyang teleportation jutsu. Umatake si Thunderboy at pinagpapalo si Luffy at hindi pa nakontento ay nilock nito sa lead ng ating bida. Sabi ni Eneru na hindi lang pagkuryente ang kayang gawin ng lightning at iniwasan ang sipa ni Luffy. Ginamit ni Thunderboy ang kanyang gloam paddling at tinransform ang baston sa trident. Tinuhog nito ang ating bida pero daplis lang ang nangyari. Atake si Luffy nang conduct sa gold wall si Eneru at saka umatake ng panusok. Nagawang hawakan ni Strawboy ang trident pero napaso ito sa mainit na metal. Pero tiniis niya ang init at saka pinakawalan ang Gamgam Hammer na nagbaon kay Eneru sa ilalim ng ship deck. Pagbangon ni Thunderboy agarang pinaulanan ito ni Luffy ng suntok pero walang hirap na sinapo ni Eneru ang kamay ni Luffy at saka hinampas sa deck. Tapos inumpisahan na ni Thunderboy na paandarin ang Art Maxim. Habang naguguluhan si Nami kung paano sila makakatakas kaya tinanong niya ang captain. Binato lang ng ating bida ang kanyang straw hat kay Nami at sinabi na isa lang ang paraan at ito ay ang tapusin si Eneru. Umangat ang dambuhalang flying ship na pinag-alala ni Aiza at Pierre. Pinagyabang ni Thunderboy ang kanyang ultimate weapon na magpapabagsak sa Escapia. Inactivate niya ang Death Pia at naglabas ng maitim na ulap ang Art Maxim. Nagpalabas ng kidlat si Thunderboy para magpasikat na tumama sa Angel Island. Nagumpisa ng umatake si Eneru at mabilis itong nailagan at naka-counter-attack si Luffy pero nasangga. Pero nanusok ang kalaban at sinangga ito ng paa ni Luffy kaya napaso siya. Tapos sunod-sunod na pagtusok ang pinakawala ni Thunderboy. Dinepensahan ng ating bida ang atake kaya napaso na naman ang kanyang kamay at paa. Nahihirapan si Luffy sa laban dahil napipredict ang kanyang mga galawan kaya naisip nito na huwag paganahin ang kanyang rubber brain. Inatake ito ni Eneru at mabilis na naiwasan kaya inulit-ulit niya ang pag-atake pero walang tumatama kahit isa. Hindi nito mabasa ang isip ni Strawboy kaya hindi niya ma-predict ang galaw nito. Pero hindi makaka-atake ang ating bida kaya nag-isip siya ng ibang plano kaya pinalobo nito ang kanyang rubber brain at nakaisip ito ng brilliant move. Umatras ito at pinaulanan niya ng suntok ang arko at nagbandahan ang kanyang mga suntok. Sumugod si Eneru nang biglang tinamaan siya ng suntok pero huli na ang lahat para umatras kaya sinapo niya lahat ng bumandang suntok. Nagulpi si Thunderboy pero walang planong tigilan ito ni Luffy kaya muling umatake ito ng kanyang Gamgam Cannon at hindi ito napigilan ni Thunderboy kaya lumuwa ang mata. Muling atake si Strawboy ng kanyang Gamgam Raypole pero hindi pa nakaka-recover ang katawan ni Eneru kaya sinapo nito ang malalastikong pag-atake ng ating bida. Muling bumangon si Eneru at nakuha pa nitong magyabang kaya sinugod ito ni Luffy. Pero tinunaw ng taong kidlat ang Golden Wall at binalot sa braso ni Strawboy pagsuntok nito kaya nagka-reward ito ng mainit na Giant Golden Ball. Sinubukan niyang kumawala sa Giant Golden Ball nang sinipa ni Thunderboy ang bola para mahulog si Luffy sa baba. Napigilan ng ating bida na masamang mahulog pero nilapitan ito ni Eneru at winasak ang parte ng barko na pumipigil sa pagbagsak ni Strawboy. Kaya diretsyong nahulog si Luffy at nang makita siya nila Aiza ay dali-dali itong nilapitan para tulungan. Pero no mercy ang hambog na Diyos kaya pinakawalan niya ang Elthor sa batang Shandorian. Samantala inumpisahan na ng dalawa ang kanilang plano, kaya ginamit ni Usopp ang kanyang malupitang invention papunta kay Sanji, tapos sinipa ito ni Loverboy para mahook ito sa Art Maxim. Takot na takot si Usopp habang si Sanji ay determinadong umaakyat para iligtas ang kanilang navigator. Plano na ni Eneru na tapusin si Nami pero handa na rin lumaban ang ating bida. Nang sinabi ng hambog na Diyos na may paparating para iligtas ang navigator na pinagtakahan ni Nami kung sino ang mga ito. Inattack ni Thunderboy ang navigator at tumalon ito para makaiwas. Samantala pinasok ni Sanji ang makina ng Art Maxim at nag-iisip ng gagawing kalokohan. Habang si Usopp ay dire-diretso sa pagtakbo at hindi na makita kung nasaan ang kasama. Tinulungan ni Aiza ang ating bida na na-stuck ang ulo sa bato at naghanda na ulit si Luffy para sa round 2 nila ni Eneru. Dahil sa husay ni Nami sa weather ay nagagawa niyang i-divert ang mga kuryente sa pagpapalabas ng maliit na Thunderbolt bilang konduktor. Nagpalabas ng mas malakas na bultahe si Thunderboy para tustahin ang dalaga pero natigilan siya ng tinira ni Ilong Ranger si Eneru. Naduwag si Usopp nang malamang wala ron si Sanji kaya napaatras. Pero na-realize niyang kailangan niyang maging matapang kaya payabang itong bumalik. Pero napatalo nang makita ang paparating na kuryente. Seryoso nitong sinabi ang kanyang plano kay Nami na protektahan siya ng dalaga na kinagalit ni Nami. Muli silang inatake ni Thunderboy at sabay na umilag ang mga duwag. Nalaman ni Usopp na nahulog ang captain sa baba kaya wala silang mahihingian ng tulong. Tapos naisip ni Nami na gamitin ang waiver para tumakas.
Samantala nagmala Carlos Yulo naman si Usopp sa ginawang pag-ilag sa kidlat. Pinuntahan ni Nami ang waiver habang si Usopp ay dinistract si Eneru. Nagsabi si Usopp ng mga torture na bagay na masakit pag na-imagine kaya nangilabot si Nami. Pero walang epekto ito kay Thunderboy at pinalo lang si Usopp kaya nag-alala ang navigator. Paulit-ulit na pinapalo ni Eneru si Ilong Ranger at saka kinuryente. Kaya pinuntahan ni Nami ang kaibigan para hawakan ang kamay pero hindi ito hinayaan ni Eneru at tatapusin na si Usopp. Nang dumating si Sanji at sinipa ang kaibigan papunta sa waiver at siya ang sumapo ng L4 ni Thunderboy. Tuluyang tumakas ang dalawa at babalikan na lang ni Usopp si Sanji. Nakatayo ang cool na kusinero at nagpasalamat sa pagsindi ng kanyang yosi. Tapos nagbigay siya ng warning kay Eneru at tuluyang bumagsak kasunod ay umuga ang barko dahil nasira. Tumigil ang paglabas ng Thundercloud, kaya pinuntahan ng hambog na Diyos ang makina. Muling umakyat si Usopp para balikan si Sanji at nakita niyang wala si Eneru. Kaya kanyang pinuntahan ang kaibigan at binuhat tapos gamit ang pangmalakasang sapatos ay tumalon ito sa ulap. Pero napasobra ang kanyang talon kaya sa forest sila babagsak, subalit hindi niya natanggal ang lubid kaya sila ay nag-alatarsan. Pero swerte pa rin dahil nag-release ang hook at bumagsak sila sa Giant Cloud. Dumating si Nami para tulungan ang kanyang mga bestie at hinugot si Usopp sa pagkakabaon ng ulo. Nag-decide sila Nami na puntahan ang iba para tumakas habang si Luffy ay inakyat ang Giant Jack. Hanggang sa marating nila ang kinaroroonan nila Robin at hinagis sila Aiza at Pierre sa Archaeologist. Kinumpirma ni Robin na ang Giant Belfry ay nasa tuktok ng Giant Jack kaya dali-daling umakyat ang ating bida. Dumating sila Nami at nakita ang mga kasama at napag-alaman na umakyat si Luffy sa beanstalk para harapin si Eneru. Kahit gusto na nilang tumakas wala siyang no choice kundi puntahan ang captain. Inakyat ni Nami ang beanstalk gamit ang waiver. Nakarating na si Eneru sa tuktok ng Giant Jack at nakita nito si Luffy na tumatakbo paakyat. Nakarating si Luffy sa God Shrine at nakitang wasak na ang lugar. Pagtingin niya sa taas ay nakita niya si Eneru kaya dali-daling pinuntahan ito. Pero walang planong labanan ni Eneru ang ating bida kaya inatake niya ito ng kidlat. Naputol ang Giant Jack at kasabay nitong nahulog si Luffy. Nakakapit si Strawboy sa isang sanga habang pinagtatawanan ito ni Thunderboy. Ginamit ni Luffy ang bigat ng Giant Ball at unti-unting pinatalbog. Hanggang nakagawa ito ng puwersa na nagpatalsik sa kanya papunta sa God Shrine. Nakita ni Nami ang captain kaya pinuntahan niya ito at nagpark sa likod nito. Nagtataka si Luffy kung bakit naroon na si Nami pero sabi ni Nami na niligtas siya nila Sanji at Usopp. Biglang naramdaman nila ang pag-ugong at nakita ang pagbabagong anyo ng Thundercloud sa isang bola. Nabahala si Nami dahil yon ay parang isang bomba na naglalaman ng whirlwind at malalakas na thunderbolt. Tinawag itong Rego ni Eneru at saka binagsak sa Angel Island. Kitang-kita ng lahat kung gaano kalakas ang naganap na pagsabog na wumasak lungsod ng Angel Island. Tuwang-tuwa ang hambog na Diyos sa kanyang ginawa samantalang si Gunfall. Inaya ni Nami si Luffy na umalis na pero hindi pumayag ang captain dahil gusto niyang patunugin ang Giant Belfry. Para malaman ng Cricket and Friends na ang City of Gold ay nasa langit. Ito ang plano ni Luffy na sinabi sa mga Straw Hats habang sila ay naglalakad kaya alam ng Straw Hats na hindi mapipigilan ni Nami ang captain. Pinahaba ni Luffy ang kanyang kamay at humawak sa arko, pero mabilis itong pinigilan ni Eneru, kaya nahulog ito pabalik sa harap ni Nami. Kaya muling inakyat ng ating bida ang Giant Jack, pero pinatamaan ito ng kidlat at muling nahulog. Paulit-ulit siyang pinigilan ni Thunderboy sa kanyang plano. Nakita na ni Eneru ang Giant Golden Bell at kanya itong nilapitan. Sabi nito na nararapat lang na mapasa kamay niya ang Golden Bell na prayed ng mga Shandorians dahil isa siyang Diyos. Si Luffy naman ay hindi tumitigil na akyatin ang Giant Jack para harapin ang hambog na Diyos. Pinipilit pa rin pigilan ni Nami ang captain pero hindi ito nakikinig at hiniram pa ang waiver. Para umakyat pero hindi niya mapatakbo ng maayos kaya nahulog pa rin ito. May naisip na plano si Nami na humingi ng tulong sa ibang Straw Hat. Kaya naghulog ito ng dahon na may nakasulat na mensahe. Sabi rito na putulin ang beanstalk at siguraduhing matutumba ito papunta sa west. Tinanong ni Zoro kung saan ang west at tinuro ito ni Gunfall. Dahil sa nahanap na ni Eneru ang Golden Bell naisip nitong tapusin na ang lahat gamit ang kanyang mas malaking Thunderbolt. Nag-decide na si Nami na tulungan ang captain na siya ang magdadrive ng waiver pero dapat siguraduhin ni Luffy na magtatagumpay ito sa kanyang plano. Nagdududa pa si Usopp kaya sinabi ni Zoro na wala na silang no choice. Pero nabasa ni Eneru ang kanilang plano kaya pinaulanan sila ng kidlat. Pinuto ni Zoro ang isang bahagi ng Giant Jack pero ang kapalit ay tinamaan ito ng kidlat. Hindi bumaksak ang beanstalk kaya nag-decide si Wyfer na patumbahin ang higanting talbos. Tapos nagising ang Giant Snake na kaibigan ni Kalgara at Noland at saka binangga nito ang Giant Jack pero hindi sumapat para patumbahin ito. Nilapitan ni Wyfer ang Giant Jack at nag-decide na patumbahin ang talbos at ipaubaya ang lahat kay Luffy. Ginamit nito ang kanyang reject dial at muling sinacrifice ang kanyang braso. Tuluyang unti-unti natumba ang beanstalk at naghanda na si Nami at Luffy. Pinatakbo ng navigator ang waiver sa maximum speed
Pinanood nilang natutumba ang Giant Jack at hinihintay ang mangyayaring positibo. Matuloy na tinatahak nila Luffy at Nami ang pag-akyat sa Giant Jack, pero sinubukan silang pigilan ni Eneru at nagpakawala ng kidlat. Ginamit ng hambog na Diyos ang kanyang mamaraga at nagpakawala ng mas malalakas na bultahe ng kuryente. Confident na si Eneru na hindi siya maaabot ng ating bida dahil natutumba na ang Giant Jack. Patuloy ang pagbagsak ng kidlat kila Nami at sa buong Skypiea. Direktang inatak ni Thunderboy ang dambuhalang talbos para tuluyang maputol pero matatag ang Giant Jack at dahan-dahan itong natumba. At nagkaroon ang ating bida ng perfect timing para maabot si Eneru. Nang maisipan ni Eneru na gamitin ang kanyang Ringo at nag-activate ang Thunder Spear. Sagad na ang kayang abutin ng Waver kaya nagpasalamat si Luffy kay Nami at tumalon papunta kay Eneru. Nag-alala si Nami dahil sapat na ang Thunderball para patayin ang Captain. Samantala confident ang hambog na God pero hindi nagpapigil ang ating bida. Nagumpisa ng tamaan si Luffy ng ultimate weapon ni Thunderboy. Ginamit ni Strawboy ang Gum Fireworks at winasiwas ang Golden Bell sa kung saan-saan. Tumindi ang pag-aalburoto ng kidlat habang patuloy ang ating bida sa ginagawa. Na-realize ni Eneru na ang gold ball sa kamay ni Luffy ay natural conductor, kaya binagsak nito ang Ringo bago pa ito ma-discharge. Patuloy ang fireworks ni Luffy at nag-umpisa ng mag-crack ang Thunderball at ito ay sumabog. Nawala ang Thunderball at lumiwanag muli ang Skypiea, pero patuloy pa rin ang ating bida sa kanyang goal. Sinuportahan ni Wifer ang pagpapatunog ni Luffy sa Belfry, habang ang iba ay nag-umpisa ng mag-cheer para kay Strawboy. Gagamitin ni Luffy ang kanyang Gum Rifle at nag-transform si Eneru sa pagiging Thunder God na 200 million bolts Ramaru. Pinamuka nito sa ating bida na siya ang Diyos at nagpakawala ng malakas na pag-atake. Pero walang talab ito kay Luffy at tumakbo ito sa braso ni Thunder God. At sabay sinipa ito na kinangiwi ng face ng hambog na Diyos. Gumanti si Eneru at tinusok ng tinidor si Luffy kaya pinilit nitong kumawala sa pagkakatusok at nahulog. Pero hindi pa rin sumuko si Strawboy at kumapit sa ulap saka nagpatalsik pabalik na kinagulat ni Eneru. Ni-ready ni Luffy ang Gum Rifle at naghanda naman si Thunder God na saladin ito. Pinakawalan ng ating bida ang bumubulusok na suntok na Giant Golden Punch. Walang nagawa si Eneru kundi sapuhin ng buong katawan ang Giant Golden Punch. Tapos dahil sa lakas ng puwersa ng suntok ng ating bida, ay nasama ang hambog na Diyos sa pagpaparing ni Luffy sa Giant Belfry. Bagsak si Eneru habang si Luffy ay masayang sinisigaw na ang City of Gold ay nasa Sky Island na pinaparating kay Cricket and Alliance.